Bali pa yung buntag, mga kigsunan, ang Dios sa dili masukod nga gahom o gugma, nagatugot nato nini alain na usab nga higayon sa tuig 2016. Alang sa pagsaksi siyang gayo, kasinatian nato maguswag o niya sa gitason sa atong exposure kung uban niya, magakinabuhi kita nga labing dool niya nini katapusan ng mga panahon. Ako gipasmatan sa gihapon ang inyong makarunayon ng pagsunod nini nga atong tulumanon, sa kinatibukan natong makigalan, mga tigpaminaw gikan sa Mindanao. Ingon ang sabdes kinatibukan Kabisayan, Luzon, o sa pipila ka mga nasod nga nagasunod nini atong tulumanon, hilabi na sa atong magigsunang Adventista, nga atong ikauban nini atong programa diha sa western part sa kalibutan, ingon na usab sa dapit dinhi sa Asia nga nagasunod nini atong tulumanon. Ang Dios nalipay sa inyong gihimo o I'm sure nga makakaton kamo o dugang mapamaagi sa pag-improve sa atong pagpanginabuhi. Sa di pa tamo adto sunahan ako gihangyo kamo duyog nako sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Amahan nga balaan, tagiya ikaw sa mong kinabuhi. Ingon usab iko'y Dios ni Abraham, ni Jacob ug ni Isaac. Mo'y among Dios nga nagapabilin sa gihapon sa imong pagkamatinwanon, nagaduaw kanamo o naghatag nam kagayunan sa pagkinabuhi subay diha nimo sa nakita namo nga imong pagbalik doon na. Himoa kami nga mga instrumento nining pagtuon, among ipangayo ang illumination sa balang espiritu nga among makasing-kasing imong maablihan nga pinaagi nini mahimo kaming receptive sa mensahe nga among ipahat karong adlaw. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong suhito nga paghisgutan karong mag-igsunan niana karon kita sa leksyon 7 nga napahimutang sa February 6 ngadto sa 12. Kini usa kini ka mapadayonon nato nga pagtuon mitungod sa hisgutan nato sunahan nga dakong away taliwala sa mayo ug daotan. Nining atong panag-away nining kalibutan hisgutan ni Ginusos nga ang away matag gutlo ug matag adlaw atong masinati. Og nagkinahanglan kita usa ka dagko nga mapaghukom, mga desisyon himuon nato sa atong kinabuhi nga maog kini ang mold nato sa matag adlaw, nagaangkor nato nga sa diha nga kita mapukan, mubangon unya mo step na sa another hangtod makaabot kita sa daganan. Mao ni ang nagaayo ang nagkabintahan nato. Apan si Jesus nasayod niining tanan. Og nakita niya iyang gibati ang tinawhanon nga pagbati. Iya misimpatiya siya niini gayon na. Miempatiya siya sa tao. Tuod nini mihimo siya usa ka offer alang nato. Og dinhi atong mabasa sa atong pagtuon sa Matthew 11:28. Mingon siya, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Kini nga statement usa ka dako nga imbitasyon. Nga iyang gi-offer ni Jesus ni atong iyang mga anak. Nasayon siya nining kalibutan na doon tay kay crisis nga pagatubangon. Doon na tay kalisod nga atong sagubangon nga nagkinahanglan kinig power, kinahanglan kinig gukusog o kinahanglan pailob. Busa tungod ni ini mong struggle. Sa ato papanington ba yata? Kapoy ba ya? Apan si Jesus naghatag nato og kasayon. Pinaagi nining iyang saad. Og mingon siya, "And my burden is light." Ini ato pagtuon padayon ta, nigingon din hinga. Niini kalibutan Niini issue, and yet however grand and all-encompassing the great controversy theme is, and however immense is the issues, it is played out daily here on earth and in our own lives. Sa ato pam, di na kumpiyansahan. Matag panahon, matagtak na dinhis kalibutan sa atong kinabuhi. Unya, nag-ingon dinhi, in how we relate to God, to temptation, and to others. Niining maong pakibatog nila, just as people's daily existence is impacted, sometimes to be a great degree by the grander and bigger events in politics and what? Gitawag nato economics. Niining atong pagtuon makigsuonan, mupadayon ta, sugod ta dinhi sa atong Sunday,
naghisgot din mahitungod sa saad ni Jesus. Si Ginoong Hesus atong hisgutan ang iyang teaching mahitungod sa gitawag niya, and I will give you rest. Kining pulong rest, kumon kay ni sa balaang kasulatan, nga tungod din kung imong tun-an balaang kasulatan, naghisgot kini siya o gitawag natog upat ka mga physic, gitawag nila rest nga gisgutan sa balaang kasulatan. Gitawag kini nga mga igpapahulay, mga panahon kini sa pagpahulay. Una, kung imong tanawon din gitawag din nga, doon na gitawag na rested when He finishes work of creation. Gitawag na siya weekly rest. Ang weekly rest, naghatag na to nga dili ni mahitabo, it's always precede after what? After work. Sa ato pa, ang gitawag na to nga rest makigsuunan, mahitabo kini kung human ang trabaho. Dili mahimo ang trabaho, maguna ang pahuway sa trabaho. Mataggan nimo og walay kahulugan ang gitawag nga pahulay kung wala ka ng trabaho. Mahimo kining mapuslanon og dunay significant ang pulong pahuway kung gikan ka sa trabaho. Bot pasabot nga the 6 days nag-ingon balang kasulatan ang gining pahuway. Og ikapito ang Dios mibuhat og sa ikapito ni pahuway siya. Mao ni sakto sa ato pa imo makita the close relationship between worshiper and worker. The relationship between labor and what? Rest. Sa ato pa dili kini nimo sila mabuwag. Tungod ani but pasabot nga being a worker nahimo usab kini kapart sa imong kinabuhi as a worshiper. Kung imo tan-awon ang gitawag natong unang sugo maigsoon mito ani ipapulay, maila nimo siya. Kung ang balang kasulatan maingon may Sabbath. So imo makita ang diferensya. Kini ikaduha naghisgot din nga gitawag nila yearly Sabbath nga doon na sila unom ka mga gitawag nato mga festivals nga ilang gihimo. O usan niinis mga festivals ako din natambugan sa didto pa ko sa milabay nga tuig pag-adto nako sa Israel. Kana gitawag nilang Sukkot. O sa kini ka festival nilang gihimo, usa kini sa mga pito. Doon na sila gitawag nga pilgrims. Mabitaw na nga, pariha ning mga Muslim, panahon sa ilang festival, doon na sila gitawag nga pilgrimage to Mecca. Kining unom nila ka mga festivals, na ang tulo ni ini, mo ni gitawag nila nga Shagak. Kini nga puwet, bot pasabot nga, doon na sila gitawag nga, it's a pilgrim. Mo visit sila nga to. Kay kining tanan gitawag nila muwed. Ang muwed may sa appointed times nga ang Dios naghatag nila og unom ka appointed period nga diin makahimo sila. Out of the 6 periods nga gihatag Ginoo, naituluan ni gitawag nila nga himo nila nga kinang festival usa ka pilgrimage. Og ang tanan nga mga tao, mga Hudiyo, nga nag-ila sila ko galingon nga sila anak sa Dios. Kinahanglan mo pahulay sila nini. Nga bisan asa silang dapita, moadto gud sila sa panahon nini. Apan ang mga lagyo, giyatagan nila once a year, mobisita sila. Sa pagkakaroon, kung mobisita ka silang dapit, moingon sila nga, kami, kada tuig, moanhigid mi dinhi, mobisita mi sa among nasod Israel. Musimba sila. O kana mo ni gitawag panahon sa pilgrimage. Og imong makita nga ni ini parang pagsimba bisan pa ilang mga simbahan sa pagkakaroon magisunan. Imong mahibaw-an tungod humasa kong interview sa usa ka gitawag nato German Jew. Ingon siya nga ang ilang tibuok mga simbahan sa tibuok kalibutan o temple or synagogue ang atubang paingon gud sa Israel. Imagine ana. Og ang tanan nga mga simbahan nila sa Israel nagatubang gyud ngadto paingon sa Jerusalem. Mo'y katarungan ko imong tanawon ang histories kasaysayan ni Daniel nga si Daniel iyang ablihan ang pultahan og atubangan sa direction paingon sa Juda og didto siya magampo 3 times a day. Kay kini sila naanad di sila pagsimba nga doon na sila 3 times a day doon na sila gitawag nila worship nga tuwa himo ang simbahan. Excluded may tungod ani ilang personal nga prayer nga himuan nila didto sa ilang mga trabahoan. So kini mga tao na makita nga mga tao kini nga masimbahon.
nga kining mga festivals, mga Sabat, pahinungod kini silang pagsimbas Ginoo, pagpasidungog sa Ginoo, ingon nga sila mga anak og ang Dios ilang ila nga mo tag-ila, tag-iya og sila mga sheep, mga stewards lamang. So, imo kita ang kalainan gitawag main Sabat, weekly Sabat, o kining isa naghisgot nito your Sabbath. O kining imong ilhan moingon gani ka unsa man ni siya ang kalainan niini mahibaw-an nimo ako na ihatag karon. Ang sunod nga Sabbath gisgutan din igsuon gitawag nila every 7th year. Gitawag kini siya Her Sabbath. Mao kin makita nimo si Isaiah nga gipahunong na og pahunongon ko ang ilang mga adlaw nga ipapulay. Wa kini nag-repair sa main Sabbath. Wa kini nag-repair mahitungod sa ubang na Sabbath kundi nag-repair kini mahitungod sa Her Sabbath. Wasab kini pasabot sa your Sabbath. Ang your Sabbath nahimo kini gipahunang didto sa Colossians nga kini landong sa malabot. Lakip na niadto gitawag pneumons. Katong gitawag nila nga 1 week nga holy convocations nga ilang gihimo nga apil niini ang ikapito kadlaw papulay. Giwa apan dili katong mao weekly nga gitawag nilang Sabbath. Unya ang balaga sulatan hisgot ini nga doon na pag sila gitawag nga every 50 year in the Jubilee. Gitawag nila Sabbath of the Land. Ang 50 year, buot pasabot nga, every 70th year, doon na sila gitawag holy. Sabbath to the Land. O niya, another 7 times 7, 49. Ikatapusan ni anang 49 cycle. Ang kind of 7-7. Doon na sila gitawag ika-50th year, gitawag nila Year of Jubilee. Nga ang ilang tuyo ni Year of Jubilee, usa kini kabalaan nga pagsimba nga ilang gihimo. Og doon na sila gihimo nga mga activities sulod nini. O sa niini ilang gisubli ang covenant. Nga ang mount covenant sa Ginoo pag-igsaad nga niining panahon ang Dios magalukat sa iyang mga katawhan. Busa kon ikaw usa ka slave, pag abot nimo na ng 50th, makauli ka sa inyo. Hatagan ka kagawasan. Kung ikaw may tag-iya sa yuta, ipalukat sa imo ang yuta. Hatag kagwasan o gatong mga utang bayra na niining mga tuiga. Sa ato pa kung mag-edad kag 50th, maabta na sab ka another 50th, abot kag 100 years. Og daghan ang mga tao nga naka-experience niini. Nga twice or thrice siguro na yung mga panahon nakaabot na ining mga idara. Tungod nakasaksi sila may tungod silang pagsimba, ilang paghimo og mga pagpasidungog may tungod sa Ginoo. Karon ang pangutana usaon nato pag-differentiate, pastor. Ato hinumduman nga ang unsa man ang time frame maitungod sige tawag nato sa Sabbath, weekly Sabbath. Ang weekly Sabbath from Eden lost to Eden restored. Here comes kining mga following Sabbath gisgutan dinhi from Mosaic era to the cross. Sa ato pa kining tanan nga mga Sabbath gisgutan dinhi gitawag ni silang mga ceremonial laws. Except sa first Sabbath. Nga ang first Sabbath na hitabo dito from Eden lost. Sa wa pa sila si Moses. O katong mga Sabbath nga practice nila sa panahon sa wilderness. Panahon nila ni Moses. Katong sila nga mga Sabbaths mautoy gi-abolish dito sa cross. Kay katong tanan nagprinting man mahitungod sa object nga ihalad nga mao si Hesus. Kinsa ni objects? Si Pablo miingon siya mo ang katapusan sa balaod. He is the object of the law. What law? Ceremonial law. Nga ang tao, ang mananapatyon kung ikaw makasala. O kining pagpatay o kinabuhi, nagtudlo kini nga doon ay patyon sa makausa. Nga mulukat sa atong kinabuhi. Not only to what? To cover the sin, but to block out the sin. O kanang dugo, mao kanang dugo ni Ginoong Hesus. Iyang priceless blood didto i-demonstrar sa cross. So mao kinkulugan. Ug mao insakto si Juan pag-ingon niya kini mao ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kay katong simbolo mahitungod ni adtong mao gitawag nato nga karnero nga pagtabon-tabon sa sala, pagpasaylo, katong kordero giingon diha nga gihimo nila nagsimbolo kang Kristo nga mo'y katapusang halad. Mao katong the object of the law. Mao kadto siya object sa balaod nga gitawag natong ceremonial law nga kadto lamang shadows katong tanan og ang tinuod nga object si Kristo og natapos kini sa pag-abot diha sa object. So nasabtan na nato ni mga buhay bahin mag-isuon. So
imo makita nga karon kining Sabaduha ang gitawag nato nga ang Ginoo naghisgot og Sabat. Nga gawas aning Sabat nga gitawag natong physical rest. Ang Ginoo naghatag gihapon nato ining usa ka laing dimension sa ipapulay gitawag nila spiritual rest. Nga niining panahon na dili lamang sa gitawag nato sa ka-relax sa imong lawas. Kundi usa kini ka-relax, ha? Usa kini ka-relaxation nga ihatag Ginoo. Peace of mind nga bisan tuod nga wa kay trabaho. Na may mga tawo nga wa kay trabaho, relax ka. Pero kini bisan duna kay daghang bulahaton. Taliwala sa gubot nga kalibutan. Bisan sa imong kahago, ha? Niining imong pagbuhat sa gihapon duna kay peace. O kanang peace nimo mao ni gitawag gihatag sino ihatag nimong pahulay. Ha? Gitawag ka ng pahulay sa imong mga kalag. So ang Ginoo paspasamaton kay taigsuon mahitungod dinhi. The reason nga nung si Jesus naghatag niini, nag-provide niini yung gitawag natong peace or rest because we are struggling, because we are involved this great battle, the great controversy. Ang man din ang iyong planting and harvesting. Si Jesus doon na siya teaching gihatag nato. Gawas ni ining teaching nga iyong ipasiuna nga ni ining inyong kalibutan ni puy-an doon na mo'y kahago. Hatagan ta mong pahuway. Salig ra mo nako kay gidaog na nako. Gihatagan na tag-assurance. Naghisgot siya nga samtang nga nagbuhat man ta ang kaaway naguba sa atong buhat. Ang mahitabo ingon ani sa atong pagbuhat. Sama sa usa ka tawo nga nagsabod siyang binhi. Ningon dinhi ang isa natugpa diha sa wayside, diha sa daplin sidahan. Unya gituka kini sa mga langgam. Ang uban nagsabod sa iyang binhi didto natugpa sa mga bato o kini wala nakatubo. Sa ato pa wa na panahon ting ani wa gyud maani. Wa man nakatubo, wa man sab na muso. Kini isa nahagbong didto sa katunukan. Og sa diha nga ang tunok mi spring up unya may nakapatsok nila. So kuyaw kay ni hitabo. Unya ang ikaupat yung didto na butang kini sa maing nga ground og kini mitubo unya daghan ang ilang nabuhat. Ang Ginoo naghatag dinhi og gwapo kayo nga pahinumdom nato nga kini di ay mga butang nga nitabo sama niini nahitabo ni sa atong panahon. Sa kaniadtong panahon na ani kay diha naman si Satanas. Sa milabay nga mapanahon gisundan na sa ato og sumalabot nato kaliwatan mao gihapon. Kay si Satanas nagamonitor sa tanan nato makalihukan og ang iyang pagtrabaho mao ang paghimo og counterpart. Kung ang Dios magtukod iglesia, magtukod siya iglesia. Muna si Satanas doon ay gitawag nato Satan Church. Pero naapag uban nga gwapo kay ngalan Kristo pero Satanas ang iyang sulod. Muna bantayan si Jesus nagpahinumdum ana nga kakita mo aning mga pansyon, gwapo kay sa sulod, sa gawas pero ang sulod ni ani baho. Muna giingon niya nga naamo sige tawag nga mga bunglayon. Di gitawag niya usahay sa unang panahon na kini mga tawhana gitawag generation of vipers. Gitawag niya hypocrites. Gitawag kini niya mga ignorant. Ha? Nga naman kay kini mga tawag gi-ignore nila ang kamatuoran, ang pulong sa Dios o ang gahom sa Dios. Karon, unsa may nahitabo ni ining mga tawo nga natugpa didto sa yuta. Ha? Gituka sa mga langgam. Sa ato pa kini mga tawhana, ha? Iyo makita nga human sila nakibawas kamatuoran, wa gyud sila nakasabot. Naabtan sila crisis silang kinabuhi. Wa man sa kugahi. Ang nag-Bible study nila, wa man sab kay nagpasabot nila. Wa sab kay sila kasabot, basta ino alaga das Ginoo. Unya sa diha nga nagbasa sila, wala sab kay sila nagtuon. Ang nahitabo nangawa sila gikan sa pagtuo. Mao ni gitawag nga nabutang filled by the wayside. Sa atong magigsunan, naka-experience ba tani? Naba karon sa atong church nga atong ibang bautismohan. Kung bautismo wag gitubo, nawara. Nakasimba ra usa ka Sabado. Oh, usa iti usa ka tuig pag-abot og crisis, wa na nawala na. So kini mga tawhana tungod kay ang sipyat ani posible ang nagtudlo, wa nakapasabot. Unya o kini siya wa nakasabot o why follow up sa church o wa siya interest sa pag-follow up sa kugulingon nawala.
Kining isa naman, nahulog diha sa stony places. Unya, wagi siya nakatubo. Imagine ani. Unya, nakasabot siya. Pero, doon na may mga crisis, may abot silang kinabuhi. Doon na may mga butang, nakita niya usahay nga naamay mga crisis. Sa bani nga naamay mga tigulang sa iglesia pasaway-saway. Naama siya mga membro ingon ani. So, kini siya dito napatong unya, wag siya katubo. Ang iyang hunahuna naan lang kanunay sa pag-akusar sa sayop iyang gitanaw. Kini uban nahulog dito sa turns. Unya mitubo ang mga sagbot, unya nalapawan. Kini tawhana nakasabot sa kamatuoran. Nag-alagad na. Oy karon kay naamay miabot siyang kinabuhi mga pribilehiyo. Himuon kang gobernador. So maayo sa nida. Kini trabaho ay imo ni sugdan madato ka. O kini mga tawhana sayon ra gyud kayo may kompromiso sa ilang kinabuhi. Dito sila sa turns. Kunya nawas pagtuo. Samtang kini usa nabutang dito sa good ground og mihatag gyud siya sa maayong pag-abot. Kini pagtuluan naghatag nato nga nganong nahitabo kini istorya. Gusto ni Ginoong Hesus nga iyang i-reveal ngadto sa mga katawhan sa iyang kapanahunan. Og sa atong henerasyon nga ang panag-away batok sa yawa o sa Dios nagapadayon hangtod gihapon para panahon. Wa gyud undang. Nga kung ang Dios dunay himuon ang yawa na dinha. Sa ato kung asang dapit ni imong ginahuna nga ang mga katawhan sa Dios tuwa dito, tuwa sa pangyawa. Kaya ang yawa ang iyang target mo ang katawhan sa Dios. Kung ang langit to ang katawhan sa Dios o nang panahon ditong yawa karon di na siya kasaka. Pero kung naa may mga panahon nga sa inyong mga iglesia, kung asang dapita sa inyong mga meetings, hinumdumi, mao na panahon nga naaw sab diha ang yawa. So makita nimo unsa kang hilngig, no? So, what are ways we see the reality of this parable? Why do we sometimes see people just newly baptized? All right, walk out the door. Or others who simply show no interest at all. Or those who become firmly grounded in the faith. Pareha ra gyud to. Usa ka seminar, usa ka Bible study, ang uban nakadawat. Ang ilang heart open sa pagdawat. Ang uban nakadungog sila pero ang ilang kasing-kasing wa na ready tungod sa ubang mga impluwensya sa palibot. So mao ning nining atong tulon ang makigsuonan. So atong tibaw-an nga ang yawa matag karon niya sa atong day by day struggle sa atong pagpili na ading yawa. Si Jesus naghiskot na usab miton another teaching, miton building on the rock. Naghiskot siya duha ka contrast and comparison siyang sermon. May tungod aning usa ka tawo, nagtukod siya og balay didto sa balas. Kining isa nagtukod didto upon the rock, didto sa bato. Imo makita, di makita nimo unsay kalainan. Kini tawhana nga nagtukod sa balas, ay tao ra masib imong tanawon. Kay naghunahuna siya nga iyang mabutang siyang shelter alang siyang pamilya. Kini sang isa nagbutang didto sa rock. Pero imo makita nga katong nagtukod sa rock, biyag yung bugwal peti kapuya. Pero katong isa sayon ra man kaayo to. Sayon ra man kaayo kaluton. So mas dali na human. Tingali ang kadakon maura sab, ang porma maura. Kung ikaw mo bisita dito, wa ka makita kalainan. Oh, gwapo ni kini dinhi, gwapo ni kay Dulce Baybayon. Kini isa ni as bukid, naglantaw sa Baybayon. So maka-appreciate ka. Pero dili nimo mahibaw-an wa kay makitang kalainan samtang naa pa sin sakto nga mood. Sin sakto pa nga atmosphere. Pero sa diha nga moabot ang crisis, didto nimo ma-determine unsay advantage nining isa crisis. Naging sunan dinhi sa atong church, makita nato daghang mga tawo mga buutan. Daghang mga tawo active. Daghang mga tawo makita nimo Diyos nun. Makita nimong marilyoso. Pero niini katapos sa mga panahon, dili ka mag-identify niining mga tao kung kinsa sila. Until the crisis will come. Kung maabot ang crisis din ang igsuon, usay ni kadako nga instrumento sa pag-ila kung kinsa ka.
Nakaila ba kasi mo kugalingon? Unsa mga crisis nga imong nagian sa imong kinabuhi. So niini gayon na iyon din nga. What is so frightening about this parable? Gigamit usa kunoy makahahadlok ni ining mao nga sambingay. Imagine ana. Mga anong gitawag kin maghadlok? Kay Jesus nag-ingon nga sa diha nga kining mga tawhana o nagtanom. Unya ang resulta ang isa napukan, unya na wala apan kini isa bisan sa waswas sa tubig nagpabilin. O kini silang mga tawhana makita nato karon pinaagi silang kinabuhi sa atong taliwala. Usa kini kibuhi. Ni ara di ay mga tao nga nabutang sa rock o naa sa gitawag nato sa baybayon. Giprophesied kini mga tawhana sa Matthew 7:21 ngadto 27. Gusto nako ni basahon magigsunan. Tungod kay usa kadako kining pagtulunan nga makapahagit nato nining katapusan mga panahon. Si Jesus iya kining giklaro ngadto sa iyang mga tigpaminaw kung unsa gyud kaimportante ang pagsunod sa balaod. Kay ang uban moingon daw wala may balaod, wala may angay sundon. Si Jesus naghatag kung unsa ka importante. Niini nga atong teksto sa 21, sa kapitulo 7, sa versikulo 21, mingon sa, dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan, nga anaa sa langit. Si Jesus naghisgot ani. Kining mga tawhana di ay, doon na di daghang mga tao karon nagatawag o Ginoo, Ginoo. Dili tanan makasulod sa gingharian sa langit. Kadtong makasulod sa gingharian sa langit, kadtong mga tao, unsa naa nagabalay ibabaw sa bato. Kinsa man ni sila? Nga ginawa, daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? Nanagna sila, natuman pa yun. Propita gyud sila. Unya gigamit ngalan sa Ginoo, propita sa Ginoo. Apan tanaw ninyo sa kalainan igsoon. Dili ba kami naghimo mag mga propesiya tungod sa imong ngalan o na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? Naghimo pag yung milagro. Nanagna pa. Unya mihimo pag yung dagkong milagro. O nakahimo sa daghang milagro tungod sa imong ngalan. O unya magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo ikaila. Diya makita ni mong usa kadako kay tamparos sa kinabuhi. Nga kini mga tawhana naggamit sa ngalan ni Kristo. Napangutana naaba karon sa church nato nga nagdala sa ngalan ni Kristo. Nagapanagda. Unya nagpagawas pagyawa. Pero ni Jesus dili kini mo'y basihan. Ang imong basihan kung ikaw na nagpagawa og yawa, unya nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Nagsunod sa balaod sa Ginoo. Naagi din ni balaod. Kanang mga tao ang yawa nagamit karong mga tao nga ilaron na sa bang tao sa Ginoo. Ingon wa ni balaod. Kung imong basahon perti niining bahina nga ang Ginoo nagtudlo kung unsa ka importante ang balaod. Unya mingon si Ginoo Hesus, wala ko kaila. Perti ni mong ngalan-ngalan sa Ginoo, intulos nga ikaw anak sa Ginoo, wala ka ilang Ginoo nga imong amahan. Anak ko sa Dios. Ingon ang Dios, tikong tika anak, wa ko kailan nimo. Basi anak ka sa liki is kawayan. Unya mingon di, kung sige Hesus, pawa. Gawas nga ikaw wa ilha, gipapahawa pag sa Ginoo. Pahawa. Human pahawa ni Ginoo gipapahawa. Gisultihan pag og pulong kamong mga mumumuhat og dautan. O niya magingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila. Pahawa kanako. Kamong mamumuhat og dautan. Pagkagiling. Kining mga tawhanang wa nagsunod sa sugo, nagahimo niini at equal sa ilang gibuhat nga mamuhat og dautan. Og kini sila mga tawhana, mao kini mga tawo nga nagbalay. Diha sa usa. Kaysa diha nga nanagna sila, maayo man binipisyuhan ng church. Nagpagawas og yawa, maayo niyang gibuhat. Kaya ang pangutana, nagatuman ba sa sugo sa Ginoo? Nagbantay ba sa adlaw ipapulay sa Dios? Nagsugo ba sa mga gitudlo sa Ginoo nga prinsipyos may panglawas? Ang Dios may author sa atong lawas, na side siya unsay maayo pahimo.
Unya sa diha nga imong supakon ang plano sa Ginoo. Ang tag-iya sa lawas mahimo kag usa dili kag may relasyon ngadto sa tag-iya sa imong lawas kay ikaw piniyalan ka lamang. So imo makita unsa kadako kini, ha? Nga di miligro sa imong kinabuhi. Nag-ingon din what is so frightening about this parable? Makahadlok yun, ha? Nga kasumbingay. Pusa nag-ingon din nga this personal battle against evil can be won but only if we build our lives firmly upon Him. Sa unsa nga paagi nga ang atong kinabuhi dito, pinasukas Ginoo. And we can build upon Him only throughout obedience to Him. Ang pangutana kung kita matinumanon. Mahimo ba tang matinumanon kung way sugo ang gisunod? Kung ikaw higugma sa Ginoo, sayon ra ang flow sa imong kinabuhi sa pagsunod sa kasuguan. So karon imo makita nga kini ang mga tawhanas ka panahon karong panahon na. Maglisod pa ka identify. Musa dag iyong Biblia ayaw o na ibta. Paabutan lang nga ang Ginoo nagimo ibot ti ining mga tao nga unsa kanang dili mga wise nga mga tao, kanang mga tao nga nagbalay nga naa diha sa baybayon, ha? Kanang mga tao nga mayo naara sa baba mga twinkling cymbals. Mao ni nga do nami usa ka speakers pagkakaron si Pastor Garel ba. Usa ka buta nga akong ganahan ining mga speaker tungod kay ang iyang gisulti iyang gikinabuhi. Kay kung ikaw magsulti ka apan layo sa imong kinabuhi, you are a twinkling cymbals. Gingon sa balang kasulatan. Ang power sa imong pulong tungod kay naay kinabuhi. Nakinin naangkor kini ang imong gisulti as a natural flow gikan sa imong kinabuhi. Kay kung ikaw nagsulti layo sa imong kinabuhi, wa ko kibaw kung asan ang nakaangkor ang imong gisulti. Ha? Base naa na kutob sa imong tilao. Busa ang Dios naghatag natog challenge ining panahon na. Nga niini atong panag-away sa yawa didto ra gyud ta moduol niya. I-angkor nato ang tanan diha sa kamot ni Ginoong Hesus. Niini atong pagtuon na ingon diha, do not judge. Ha? Niya tanan ni maigsuon sa atong Wednesday. Do not judge. Ngano nga dili man ta mag-judge? What's the reason? Ha? Why we are not encouraged to judge to one another? The reason ang Ginoo naghatag na nato unsay atong role. What is our role inside the church? God has a church. And He is the head of the church. And we are the body of Christ. Ingon si Kristo. Unya, He is the what? He is the head. Kung sa pagin siya, kita. He is the high priest. He is the judge. Unya, kita sa ramanta. We are not a judge, we are not a lawyer, but our part or our role inside the church is what? Witness. We are only a witnesses. And what is our responsibilities being a witnesses? To encourage, to tell the truth, to preach the gospel, and not to judge anybody because that is not our part. And you are what? Usurping anybody's responsibility. Kung ikaw maghukum-hukom ka, nagpaka-Diyos kasi mong galingon. O ka na siya, supak ka na sa balaod sa langit. Busa, nag-iyon din ayaw pag-judge. Kay kining katapos sa mga panahon, ang yawa nag-gamit. Yung yawa, stoy, di ka mo witness, judge ka mo, abogado ka mo, paghukmi ng inyong maigsoon, na di na maluwas. Ngayon kayo paagis yawa. Kung makadungog na gani ka ng mga tao, muhukom na, batok siya si katao, kanang nagsulti niya, di na Ginoo. Naminaw na siya sa hunghong sa yawa. Pero kung ang tao, panahon sa kalisod, sa crisis mo, encourage ni mo, kana siyang tawhana, naminaw ka na sa hunghong sa Ginoo. Tungod kayo sa, iyang gisunod, ha? He was always in line, ha? Fall in line, what's the mandate coming from heaven? Iya kining gisunod, ha? Ang kuan sa Ginoo. Plano. So may you judge not. You not be judged, ha? Imagine, kay mo sumbalik man nimo. Why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the planks in your own eye? Ang paagi siyawa mo, naroon ang imong sala matabunan, ang sala sa mga tao sa imong silingan may imong ibulgar.
Ang tuyo aron nga matabunan imong dako nga sala. Kay ang tendency sa mga tao nga maghiskot nga sa sala sa uban, bot pasabot nga siya mas maayo pa na. Mas matarong pag-uana ana nga tao. Kay kanang mga tao nga masalaypon, mga tao mangita na silang bikin. Himuhimuan kag istorya. Ambot nag-experience na ba mo? Many times I told you about what had happened in my ministry. Say doon ay mga tao magbutang-butang nimo. Napag si mga tubangan, sultihan ka. Magsulti pag yung bakak na si mga tubangan. Isog kayong mga tao ba? So yung makita nga, unsa yung pagkangilig sa trabaho sa yawa. Gusto sa yawa nga, bibugon ka, masuko ka. Pero kung ang Ginoo na ni mohatag ni mo kalinaw, kanang mga tohana, mauwawan na. Ano? Because they are governed by their emotions. Sometimes they are what? Follow the flow of their, gitawag na to silang flows, silang mga draws. Kada bitong silang human elements. Kini bitaw gitawag na to jealousy. Karon ngilgi kay jealousy. Bisan pasod sa church. Within your what? Your workplace. Even in the church. Even in your school. Even inside, within your family. Mag-away, magpinatsanay pa. Ngilgi kay na. O mao ka na ang tanom sa yawa nga gigamit niya kini mga hemplo. Gigamit kini instrumento. O karon dili nato kapugngan na kana sa suod sa iglesia. Apan dili na nimo maila ng mga tohana hangtod dunay mag-agi crisis. Pero sa mga tao nga naig-an ani unya na overcome, panalangin na alang nimo. Pero niadtong mga taong gigamit sa yawa sama ni Judas, disgrasya ka. Pero bisan pa niini kinahanglan ni nato sila sa pagampo. Ingon din unsa may trabaho ni Satanas? Because one of the major works and activity of Satan mo pangita niya paagig mga tao nga iyang akusahon. Iya sulti ka na ba tawhana butang-butangin na. Kanang tawhana murag mao man hitabo. Mangita siya mga circumstansya nga murag mao hitabo. Unya aron nga mahimuang kag istorya mabiktima. Be careful. Be aware of that. Ingon din for you show that you are a participants. Accuser ka with Satan, the accuser of the brethren. The Lord says, examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. This is our work. Ni arang trabaho sa Ginoo. Ang atong himuon, atong eksaminon, ako nakasala man ko. Oo. Kung ikaw madaot ang imong sakyanan, ayaw kanaog, unya kasabaan nimo ang karsada. Unsa man karkasadaha ka? Ngano man ning naguba man akong sakyanan? Ngano di man nimo andar? Ayaw pangunta kasabi ang karsada. Kundi imo eksaminon ang imong makina sa imong sakyanan. Unsa hinungdan ngano dili mo dagan? Di ba engineer? So imo makita nga ani di ay. Oh. So kauban ako dinhi si engineer ingon usab si Brother Ban. Oh, pahinumdum nato kini dayang mga butanga nga kinsay angay the right person, the right object nga din atong adresan ni ining tanan. Musa, kung ikaw gamay ang imong sales, ay pasangil sa uban. Kaya na yung mga panahon usahay nga pasinganlan ka. Uya, ang pagpasingan, ay nahitabo nga, usa ka tao ilang pasinganlan nga, nagamay ni akong sales tungod manggod niya. Kung sa mga anong gamay man, tungod kay siya manggod, di ka mao ba? Pero sa diha na nga, gipulihan nagmakamao, misamot maggamay. Usay kini mga tao, daghan kay pasangil sa ilang kinabuhi. Kutob sa marangan, ang yawa usay mo trabaho, hangtod usahay, muhimog daghan kay pasangil. Unya, sa diha nga, mugamay na sa muhimog na sa tulaing pasangil. Di na maputol ilang mga pasangil. Di na maputol ilang rason. Tungod kay ang yawa mo iyang gusto, dugangi pa. O kini panahon na you try to examine kung kinsa imong gialagaran kung gipaminawan. Ay mo pag-examine kung galingon o sa kakalayo sa Ginoo o giunsa nimo pagserbisyo ang yawa
nga mahimo kang participant siyang pagpangusado ngadto sa uban. Mingon dinhi, when Jesus told his audience not to judge, he made two important point. First is that the reasons we judge others is because we do not, mingon dinhi, we do the same thing we are condemning. Kay ang rason di nga no mikandem ta nila tungod kay mao man sa ba atong gibuhat ang sala nga atong nakita. Ang ilang sala mas labaw pang mato. We take the attention off ourselves and ensure that everyone around us is looking at the person we condemn rather than at us. Tinuod igsoon, kanang mga tao sa mangita ka kanunay magkandem sa uban, you try to examine. There is problem sa ilang mga kinabuhi. The other points Jesus makes is that often the problems we see in our brother or sister is only a fraction of the size of our own problem. Is it true? Nga posible nga kanang atong gitanaw nga sayop gamay ra kayo na. O sa kabana mingon siyang asawa si Seday, ang imong sala nga usa ka gatos ipasaylo naman ako. Pero kini akong 10 pesos nga sala. Wa ngano? Wa pa magukadungog imo kung ipasaylo. Kay ngano man imo pa magibalik-balik. Na mga tao ingon ani mga tao akusado, dili mapasayloon. Og kini mao ning paagi siya ayaw siya pasaylo balik-balik ka. Og sa lakton nga pagsulti mo ato gisgutan misyon. Kini di ay ang pagnaging. Pagbalik-balik sa sayop nga human na sitol. Unya imong i-appeal, aron pag-trigger sa inyong panag-away, itawag ni siya, you are worshiping Satan. So, bantayanan kayo kini. No? So, nag-ingon din sa atong leksyon, ingon din the other point Jesus makes is often the problem we see in our brother or sister is only a fraction of the size of our own problem, a problem that we will not even be aware of. Tinood it is so easy for us to see a piece of sawdust in their eye, but we are unable to see the great wooden beam in our own. Kadto lang mga abog nga naa siyang mata, unya ang imong perti kadako sa gitawag nga alingato nga nabutang sa imong mata wa nimo nakita. Mao ni ato ba? What are the difference between judging a person and judging the rightness or wrongness of their actions? And why is that a very important distinction to make? Importante kayo. Kaysa diha nga ang tao mohimo kang insakto nga paghukom gibase nimo. Kay kung mohimo kang insakto paghukom, you try to examine. Asa may nasayop nimo nganong nasayop man ka. Kay usahay atong konsideran ang tao nga nasayop. Tingali tungod siya kasuko o tungod himuan siya di maayo, nasuko siya nakatamparos, ato nang tanawon mao din ni sinungdan. Do na di naka-trigger, do na di naka-provoke, nganong nahimo na siya. Do na mga provoking, prior provoking statements or provoking actions nga nakahimo siya usa sa laod batok ni nito. Ato nang konsiderahan mao nga di ay o dili di ay kay nag-wild na siya gihimo ni niya. Unya, himuon nato paghukom. Okay, nakasala man ka mangayo kag pasaylo. Unya mo nim consequence. Pero sige lang, tabangan ka na mo nga sa sunod mga panahon, amo kang pahinumduman, kay higugmang man ka na mo, nga di na sab nini mo mausab. Kami nakasabot man minimo, kay nakasala man sab nga parahe ani mo. Kung panalitan, may nga, gatawhana, di gini, wag gini, ayo, o sa ibihimo na kagpaghukom. Wag gini, kani adto pa ni mo ni gibuhat. Pulos-pulos inyo, ginumerate ni mong tanan. So, nag-ingon din sa atong leksyon, nga kini nga ato panglagad bisan pa sa gitawag nato sa tanang iskala sa ato nga kinabuhi. Ato kini siya nga himuon. It covered niyo siya bisan that we cover the whole gamut of human existence and relationship. Sa ato patanan nga iskala, gitawag ni gamot sa imo nga kinabuhi. Okay, karon sa nabili nato may minuto may igsoon nato ning hisgutan ang Thursday. Niining pa atong struggle mingon Ginoo, I am with you always. Praise the Lord for that. Niining struggle nato sa matag adlaw.
ang Ginoo nagpahinumdom nga naa di siya. In times of crisis, may pinakapanahon nga ang Ginoo doon nato. Busa, nining panahon siya, I will be with you always. Kining saad ni Ginoong Hesus, in the absence, ang physical presence kayo mong makita, pinaagi sa Holy Spirit, ang Ginoo na sayod sa tanan nga mga kalihukan sa gawas, nga ibong nga gihulagway dinhi. Why butang nga natago niya? Busa, mingon this Matthew. Matthew ends his gospel account with some of the most reassuring words Jesus spoke. I am with you always, even the end of the world. What should that mean to us in practical terms, in our own lives, and our own struggle, failures, and disappointments, and even when we feel that God has let us down? Hatag nato kinig assurance, naghatag nato peace, naghatag nato kadasig, ha? Kining mabahina. Tungod kay dunay gitaw nga dunay pulo nga gigamit sa Ginoo triumphant. Dunay gitawag nga victory, meaning nga there was a struggle. Na tungod kay dunay may struggle ni indo ka parte, dunay kadaugan. O kita ni ata sa winning side. Praise the Lord for that. Kuya, ang Biblia ng hisgot si Jesus din yung siya award. Naghatag siya reward ni atong mga tao nga usa nakasakrisyo. Ni atong mga tao mo daugon, hatag siya award. Ha? Tungod kay dunay race nga atong gihimo. Unya ni atong tanang mga participants, ang Ginoo nagsaad mohatag siya gasa. Ha? Naghatag siya gasa. Tungod kay ang Ginoo nasayod nga kining atong success, ha? Nga naangkon. Tungod ni sa atong mayong relationship ngadto ni. But who is the prime mover of this success? Ang prime mover igsoon mo si Ginoong Hesus. The only thing is to accept His offer. Unya sa dihang atong gidawat ang iyang offer sa pagpahuway sa atong kalag. Hatagan ta niya gahom iya to empower nga makahimo tag triumph, mahimo tang triumphant, mahimo tag victorious, mahimo tang makadawat og awards, mahimo tang makadawat og reward batok sa atong race ug madawat nato ang gift nga gisaan nga kinabuhing way katapusan. So praise the Lord for that. Pusa dinhi ino makita ang saad. Ang saad niya ingon dinhi nga I will be with you always. Praise the Lord for that. Ha? Unya ang sa pagisaad Ginoo, ingon siya, I am Emmanuel. Ikaduha sa diha nga nagpakatawo siya, sa iyang pagbiya mingon siya, ako makig-uban kaninyo. Wapo ni Ginoong Hesus. Unya niya na, human nga pulong gigamit ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Pagkadaghan aning assurance. Ikupat, gagihimo ni Ginoo, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung giunsa niya pagmaneho, accommodate ang mga paghinanglan sa mga tao sa unang panahon, why katarungan nga siyang panahon ni Ginoong Hesus, giingon siya, the same yesterday, today, and forever. Nga gikan ni atong kapanahonan ni Abraham, panahon ni Moses, hangtod gihapon sa atong kapanahonan. The same God, nga moatubang o mutabang naton. Nagiyon din they face hardship and trial for we're about to embark on the greatest challenge of their life. Yet, they were assured of God's continued presence. Karon sa dili nato makita ang mga mata, si Jesus nagingon, o ang assurance iyang gipakita ni Ginoo kay dili man tadaghan bisag asa ta, siya duha, tulo, magakatigom sa akong ngalan, siya na ako sa liwat. Praise the Lord for that. Ini atong meeting karon, we are more than one, more than two, we are beyond three. We are assured enough of God's promise. We are always resting of His certainties, of His promise. Nga miingon siya, ako makig-uban ninyo sa way katapusan. Dini ato pagtuon, ningon dinhi, na mga pangutana. Examine how Jesus' teaching revealed the great controversy theme in personal day-by-day experience. So, imo na nakita, sa matag adlaw nato nga struggle magigsunan. Kunya experience the assurance of salvation that Jesus offers to every who believes in Him. Nakibaw ang Ginoo nga doon na tayo struggle. Ha? Sa matag adlaw, nagkinahanglan kini pagpili. Kung kay doon na struggle, we need strength. O ang atong source sa atong strength, si Ginoong Hesus. So we try to realize, kung manguta at kusog ni Ginoong Hesus, we need what? Through reading and prayers, to talk Him daily. To what?
to listen from Him daily para kining maong communication nato mahatag kini gahom. Pinagi sa atong meditation, prayer, and Bible reading. And practice the principle of Christ's teaching through a life of faith. Kung saan na itong practice? Sa diha nga nag-istorya nato ni Ginoong Hesus, pinagis pag-ampo. Si Ginoong Hesus nag-istorya nato, pinagis atong pinagis meditation, o sa pagbasa nato sa Biblia, o niya, himuon natong principle pag-share nga to sa uban. Naninihigayuna sa diha nga imong gipainit ang imong kugalingon. Ang mga tao na init, nini mo kusog ang inyong persa, ug ang kaaway dili magmadagong. O sabingon, faith in His goodness alone, rather than looking to our own spiritual achievements. Christ invites us to find rest in Him, that is to rely on His goodness and righteousness alone, by which we are justified by faith. Remember, son, unsa nga struggle atong himon? Day-to-day struggles in the great controversy. So, ang ato'y ampos Ginoong magkatukod tag usa ka lig-on nga balay. Usa ka maayong pagtukuranan diha sa espirituhanong balay, diha sa solid rock nga mao si Ginoong Hesus. Ang iyang gihangyo nato mao moduol tani. Doon na ba kita struggle na ining mapanahon na? Do you have a problems? Doon ba mo'y mga pag-ampo nga gusto ninyo isugyot sa atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo? Samtang himuon ako ang akong pag-ampo karong hapuna. Inyo sabido ko inyong mga ulo o inyo ilitok ang inyong mga pagpangamayupo, inyong mga paghangyo, mga pag-agulo ngadto ni Ginoong Hesus. Nga kining Dios nga atong gilagaran, nakakita sa atong tawhanon nga kapasidad. Nahibalo sa atong mga planos kinabuhi. Nakakita siya sa atong kalisod ug iya kini gibati. Ug gusto niya nga niining kalisod mihimo siya usa ka dako nga offering sa atong kinabuhi. Come unto me and I will give you rest. Sa dihang moduol ta ni Hesus, atong isumbong ang tanan natong mga pagkinahanglan. Isumbong nato ang tanan natong mga suliran, tanan natong mga damgos kinabuhi, tanan natong mga kapakyasan, ug moduol taniya o mangayo tagpasaylo o mangayo tagahom. Mingon siya, and I will give you rest. Tungod kay ang akong yugo magaan o pahulayon ko kamo daan na sa inyo mga kalag. Usa ka dako nga pribilehiyo. It is a rare privilege to us as a Christians, as the sons of God, to experience the real joy of rest when we place everything into the hands of God. Kung atong mga kinabuhi, atong itapon, ato ikunig diha ni Hesus. Nini atong pagtuon magigsunan, din hinatapos ang atong suhito nga the teaching of Jesus and the great controversy. Hinaot pa nga kining mga pagtulunan nga gitudlo ni Hesus. Nagtudlo na to kanunay pagsalig niya in times of crisis o makasiguro sa matag-usa nato alang sa atong kadaugan gikan karon hangtod sa sunod nga panahon o hangtod sa pagpadayag ni Hesus. Malipayong adlaw magambotan. Ginoo, giduol ikaw namo. Duyog ang among magigsunan nga nagaagi o mga crisis silang kinabuhi, nagaagi o kasayon. Nasayod kami nga kining panagkaaway, nagapabilin kini hangtod ng panahon na. Nga nasinati na mo matag adlaw, nagkinahanglan kami og mga decisions. Busa, ikaw mo'y magagahom Ginoo sa among mga pagbati o sa among mga rason. Aron nga ang tanang mga butang nga among himuon, tanan nga move, nga among pagatik-apon, kanunay kini nagasubay sa imong kabubuton. Ginoo, daghan niini karong mga tigpaminaw mag-isuon, naa sila yung mga suliran siya kinabuhi. Pinaagi sa among paglaom diha kanimo, among gilauman, nga karon magahimo ikaw dagkong butang silang kinabuhi. Kung naaman sila sa mga balatian, Ginoo, hikapa sila, ayuha sila. Kung naaman sila sa kagulanan, ihatag nila Ginoo ang kahupsay. Kung naaman sila Ginoo sa kalisod, ihatag nila ang karuhay. Himua Ginoo nga makabaton kami og kalipay og kalinaw kanunay matag panahon. Kung kami nagkinahanglan nga madasig diha sa imong buhat, hatagi kami pamaagi.
na mahimo kami kabahin ining dakong kausa sa pagpahibulos kamatuoran. Salamat Ginoo sa imong pagtubag. Himoa nga kining buhat nga nasugdan dinhi sa Hope Channel TV 25 Cebu. Magapadayon kining programaha hangtod sa imong pagpadayon. Dawata kami nga imong mga anak. Salamat sa kadaugan diha kang Kristo sa ngalan ni Jesus. Amen.